Napakalaking industriya na ngayon ng franchising business. The CEO of TNC, boss Eric Rodolfo. One of the famous successful business in the Philippines. Paano nga ba mag-spot ng legitimate na franchising business? Dapat yan ay meron ba siyang Bukod doon, ano pa? number one na dapat na kinoconsider natin doon, yung financial. Saan sila magpupunta para ma-check nila if profitable yung business o hindi? Depende pa rin yan kung paano mo ino-operate. Pero isa sa mga dapat na i-consider mo, Tingnan nyo yung purpose ng business kung anong ginagawa ng negosyo. Kapag nakasulat doon, as trader lang, seller or retail lang, hindi siya allowed magpa-franchise. doon pa lang makikita na natin kung legit. Napakalaking industriya na ngayon ng franchising business Parami ang mga negosyanteng sumusubok na pumasok sa franchising business. Ano ba yung mga guidelines para malaman ng mga viewers natin kung paano nga ba mag-spot ng legitimate na franchising business? Unang-una, siyempre, kailangan naka-register yan sa kung saan man siya na negosyo. For example, pwede kasing naka-DTI lang yan, pwedeng naka-SEC. Pero pagka yan ay isang malaking kumpanya at korporasyon, dapat yan ay naka-register sa SEC or DTI kung startup company ng franchise. Kasi possible din naman kasi yun. Dapat may business permit siya. At saka, siyempre, meron ba siyang franchise manual and franchise agreement? Ang nilalaman ng manual is, ano dapat? Konteksto ng kanyang pinapa-franchise, dapat nandun. Para yun ay basihan mo, para pag-aralan mo din kung ano ba yung pinapa-franchise niya. Bukod doon, boss, ano pa? Ang pinaka-importante kasi sa lahat ng franchise ay yung documentation kasi medyo madali nang gawin yun Number one na dapat na kinoconsider natin doon, yung financials. Kasi at the end of the day, bakit ba tayo nag-franchise? So, siyempre, gusto natin kumita yung perang. So, financials, ibig sabihin, that includes current status ng isang store. Kumikita ba ito o hindi? Tama. Paano nila maka-counter-check if legitimate yung ipapakitang dokumento or financials ng isang nagpapa-franchise? Nakikita naman yan sa SEC. Mabe-verify yon, kunin mo lang yung pangalan niya. Pag nakarehistro ka sa Security and Exchange Commission, makikita rin doon kung ano ang status ng financials mo. Okay, saan sila magpupunta para ma-check nila na if profitable yung business o hindi? Yung pagiging profitable kasi na negosyo, siyempre, depende pa rin yan kung paano mo ino-operate. Pero isa sa mga dapat na i-consider mo, yung bang nagpa-franchise, meron siyang sariling company-owned. Kasi may mga nagpa-franchise din na nagpa-franchise lang talaga sila pero wala silang company-owned. Dapat si company-owned mismo, makita mo kung meron siya. Pwede mong bisitahin yun, tignan mo kung nag-i-exist ba talaga. Kasi ano ang magiging business model niya? Yun bang franchise lang? Paano niya mapapatunayan na profitable yung pinapa-franchise niya kung siya mismo wala siyang sariling business-owned? Pag sa SEC, di ba, usually nakikita lang natin is registration ng incorporation or corporation or OPC. Ang sinasabi mo kanina, meron kang po pwedeng makita sa SEC na regarding sa numbers or financials ng kumpanya. Yung financials mismo, i-request mo siguro yun. Pero doon, makikita mo lang kung ano yung initial investment for the franchise. Ang makikita mo sa website is yung purpose ng company. Yes, correct. Yan, tama. Example, TNC Incorporated. Nakasulat doon sa baba na po pwede siyang magpa-franchise. Tama. Yun dapat ang i-check ng mga magpa-franchise muna. Tingnan nyo yung purpose ng business kung anong ginagawa ng negosyo. Kapag nakasulat doon, as trader lang, seller or retail lang, hindi siya allowed magpa-franchise. Kasi Tama. hindi kasama sa scheme ng negosyo niya na in-apply niya sa SEC yon. Kailangan maging malinaw na nandun sa SEC kung kayo ay magpaparehistro na ang isa sa mga purpose ninyo ay ipa-franchise yung negosyo. Correct. Basic na requirements dapat na doon pa lang makikita na natin kung legit ba. Although, pwede naman legit siya, pwede siya mag-amend. Posible kasing naging okay yung business niya, na-find out niya na okay, tapos Saka siya magpa-franchise. Pwede naman yon. Yung sinasabi mo kanina, boss, usisain natin maigi kung yung nagpapa-franchise ba ay meron sarili siyang business na siya mismo ang nag-ooperate na kumikita. Tama. Kasi maraming nagpapa-franchise ngayon, correct me if I'm wrong, na sila mismo wala silang sariling outlet nila. Tama. Ang binibenta lang nila yung konsepto. Pero yung pagpapatakbo ng sariling pinapa-franchise mismo nila, wala sila nun. Sa legalities ba, pwede ba yun? Possible naman kasi ang nagpapa-franchise naman siya. Kung tayo na lang din mismo, ang negosyante, na mag-review
i-review kung Gawin natin due diligence natin. yes, oo. Kasi siyempre, pera mo yun eh. Dapat pangalagahan mo. Ito ho malalaman nyo na niloloko ho kayo na nagpapa-franchise kung ang dokumentong ipinapakita sa inyo, lahat lang kumita. Tama. Dapat magpapakita rin yan, okay, kailan buwan ang mahina, kailan buwan ang malakas. Yun ang legitimate na numbers na po pwedeng ipakita ng franchisor o yung nagpapa-franchise sa inyo. Responsibilidad ninyo na usisain muna lahat ng mga financials na yan bago kayo tumuloy dun sa ipa-franchise ninyo. Tama. Para sa akin kasi, it is so unethical kung meron ka lang is konsepto pero ikaw mismo hindi mo nasubukan i-operate yung negosyo mo. Tama yun kasi madaling gumawa ng konsepto eh. Pero ang konsepto, magiging realistic lang yung konsepto na yun pagka na-apply mo sa totoong negosyo. Kasi hindi naman po pwedeng konsepto lang yun. So ano yung magiging proof? Kaya nga may proof of concept eh. Concept lang yun eh. Asan yung proof? So gagawin mo ngayon yun. Tatayo ka ng sarili mo dapat nun bago ka magpa-franchise. Kasi yun ang magiging basis mo eh. Wala kang magiging basis kung wala kang konsepto at proof dun sa konsepto mo. Gaano ka-importante ang due diligence, especially pagdating sa financials? Dapat maging totoo ka talaga sa pagpa-franchise, no? Kasi madali magpa-franchise. Marami akong na-experience na yan at na-encounter, nakausap, mga nagpa-franchise na pangangakuan ka ng pick. Tayo kasi dapat din na yung franchisee, kunyari gusto mong magnegosyo, responsibility kasi natin yan dapat na i-counter-check kung tama ba yung figure na ibinibigay sa atin. Huwag tayo basta-basta maniniwala doon sa mga figures na binibigay sa atin. It's our responsibility. Si franchisee dapat ang may responsibilidad nun. Pero siyempre tayo, sabik tayo, wala tayo alam doon sa nun, ay parang umuoo na lang karamihan, umuoo na lang sila eh. Hindi na nila nire-review kung ano ba talaga yung financials na pinangako sa atin. For example, makakabenta ka ng ganito. 3 months lang, 6 months lang, bawi ka na. Excited tayo, go lang nang go. Napakinggan ko yan sa isa sa mga content mo yung regarding sa feasibility study. Kasi maraming magagaling mag-present ng negosyo. Ang ganda ng feasibility study. Pero the question is, yan bang feasibility study mo magiging totoo yan pagka inoperate mo na yung negosyo? Ano masasabi mo tungkol doon? Totoo naman may feasibility, pero usually kasi mga startup company, for example ako, ang feasibility ko nasa utak ko lang, alam ko na yun eh. Yun nga lang, hindi ko kayang pagandahin na ilagay sa dokumento. Kaya ko nang pagandahin nung tumagal na ako. Pero isabihin, ang feasibility, karamihan ng mga nag-startup company, meron sila niyan pero nasa utak lang. Kaya pag tinanong mo siya, kahit na walang dokumento, alam niya kung paano kikita. Okay naman talaga yung feasibility, pero kahit sobrang ganda ng feasibility mo, ang makakasagot kung tama yung feasibility mo, yung actual na. Paano mo siya ngayon i-put into reality? Kaya pagka may nagpe-present sa inyo ng franchising business, kapag ka puro feasibility study ang pinapakita, walang actual, wag na kayong mag-franchise. Tama. At saka, walang magbibigay sa'yo ng feasibility pangit. Dahil marketing yan eh. Ang tawag dyan is budol-budol presentation. Tandaan nyo, pag pinipresentahan kayo ng negosyo at binibentahan kayo ng franchising, doon pa lang sa salitang binibentahan kayo, lahat ng ipapakita niyan, pabor sa kanila. Tama. Ang feasibility naman kasi, hindi naman natin kinokontra na hindi tama yung feasibility. Kasi pagka mga multi-billion company, talagang may feasibility. Pero siyempre, pag startup, pag-aralan pa rin natin. Kasi majority talaga ng nag-feasibility, talagang magaganda ipepresent sa'yo. Tsaka dapat ang feasibility may basis. May basis, oh. Hindi kasi po pwedeng gagawa ka ng feasibility na based on assumption and presumption. Kadalasan, nang nag-uumpisa na magpa-franchise, ang ginagawa nila is assumption. Meaning to say, 50 customers, 100 customers. Not knowing na ang feasibility study, number 1, may demographics. Saan mo ilalagay yung negosyo? Location is everything pa rin kung magpa-franchise ka, especially kung may brick and mortar yan, kung physical store yan. Dapat actual. Kung magkakanda ka ng feasibility study, within the area, yung mga store dyan, dapat mapag-aralan muna yun bago ilagay yung talagang negosyong ilalagay mo dyan. Kasi demographics, importante na malaman nila, yes, effective ang online. Pero maraming franchisable na business kasi ngayon na ang tawag ko dyan is community-based business. Target market niya is within the community. Sige, paliwanag mo sa amin yan, boss. Okay din yun, yung within the community, lalo na kung meron ka talagang sariling market. For example, sa amin dati, gaming community kami, so target market namin yun. Nagiging effective naman siya. Pero siyempre, hindi naman laging yun ang aasahan mo lang eh. Dahil Correct. time will come, pagka merong isang community din ulit na same dun sa konsepto mo, posibleng maiwanan ka. So dapat pagandahin mo talaga yung serbisyo mo. At saka yung feasibility kasi iba-ibang area eh. Hindi porket yung feasibility mo na yun ay effective doon, pag nilagay mo sa isang location ay magiging pareho lang. Magkaiba yan eh. Pati yung spending power ng area. Ang tawag ko naman dyan is psychographics. Aha. Example
example, maglalagay ka lang halimbawa sa Quezon City, sa Tandang Sora. Iba ang spending power ng mga tao sa Tandang Sora versus sa spending power ng tao sa BGC. Ang BGC kasi, iba ang spending power dyan. Bakit? Psychographics. Ang tao pupunta doon para sa ano? Gumastos. Gumastos. Kaya maganda rin na maglalagay ka ng pwesto sa mall. Kasi ang psychology ng tao kapag pupunta sila sa mall is para gumastos. May mga location na gano'n na minsan ang taas-taas ng rent, bakit ako susugal sa mataas na rentang ganito? Kasi nga, ang behavior ng tao is fit and suitable doon sa ino-offer mong products or services. Isa sa mga nagustuhan ko sa franchising business, no? Provided na lahat May system, may products, may operation system ka na rin. At marami na rin ngayon, meron na rin yung back-end system para mas mapadali ang process. Kung magpa-franchise ka, isa ba dapat sa mga titignan mong factor ay yung mga inclusions? Tama. Kasi ang mai-eliminate mo kasi pag nag-franchise ka is yung mga mistakes. Siyempre, meron na yung sistema. Kumbaga, halos lahat ng mga pinagdaanan niya bago siya makarating doon sa nagpa-franchise, kung talagang seryoso nagpa-franchise to, dinaanan niya na yun, eliminate niya na yun. Ang ipinapasa niya na sa'yo, yung konsepto niya, dapat ngayon may proof of concept na. So, hindi ka nadadaan doon sa mga possible na mag-fail yung business mo. Although, there's no guarantee. Kahit nag-franchise ka, wala pa rin namang guarantee yun Pero, mas malaki na yung chance na hindi masayang yung investment mo kasi meron na siyang programa, meron na siyang guide na kung paano patakbuhin yung negosyo. Technically, ang binibili nyo as franchisee sa franchisor is yung high probability of profitability. Tama. Dahil may brand na, dahil may sistema na. Yun yung binibili mo. Hindi mo ma-establish ang brand sa loob ng ilang taon lang. Ini-establish ang brand over the years of operating the business. Pangalawa is, yan ba ay pwedeng tangkilikin ng iba't ibang klase or komunidad ng mga tao? So ikaw ba, Boss Eric, sa experience mo sa pagpapa-franchise ng TNC, no? Ano yung common problem ng mga franchisor? Sa amin kasi, yung common problem ng franchisor namin ay yung hindi pagsunod. Kunyari, siyempre may ini-implement kang mga produkto, ganun. Minsan, hindi sila sinusunod yun kasi nga, makakasave sila pagka kumuha sila sa iba. Maging doon sa mga nakakausap naming nagpa-franchise din, usually yung standard na dapat mong i-implement, minsan hindi nila nasusunod doon. Ano ang ginagawa ninyong action pagka ganun? Aside doon sa franchise agreement na pipirmahan mo, very specific dapat yung mga guidelines mo na ito, pagka hindi mo sinunod to, meron kang penalties. Susulatan mo yun, first offense, second offense, hanggang ibababa mo talaga yung kanyang signage. Kahit nagbayad yan ng malaki sa'yo, kapag hindi tumupad sa agreement nyo yan, talagang ikaw, legally, pwede mo tanggalin sa kanya yung pangalan ng negosyo mo. Tama. Very clear yun dun sa franchise agreement namin na pagka hindi ka sumunod sa mga guidelines na pinatutupad ng company namin, ibababa namin yung signage mo. Hindi ba kinakawawa nyo lang yung mga nagbayad sa inyo? Hindi naman. Kasi bago naman tayo dumating dun sa pagbaba ng signage, meron na tayong mga memo na ibibigay sa'yo. Hindi naman ibababa agad. So may first offense, second offense, final notice. Nagkakaproblema tayo, yung mga franchisee makukulit. Oh, may mga ganun talaga. Masasakit sa ulo. Nag-franchise po kayo. May sistema na po yan. May produkto na ho yan. Tapos, ang gusto nyong gawin, yung gusto nyong gawin sa negosyo ninyo. Mali. Mali yun kasi ang lalabas nun, hindi standard yung org. Kayo dapat nagkakaisa Ang pwede lang magbago doon, minsan, pagka mga promos, for example, kasi nagbigay ka ng promo, minsan hindi applicable doon, pwedeng mabago yun. Pero still, kailangan ipaalam nila sa amin para alam din namin. Isa sa mga magandang pasukin na negosyo ngayon is into services business. Kasi wala siyang panis. So, isa sa mga gusto ko talagang pasukin na negosyo yung services business. Tsaka ang maganda dyan, high in percentage of profit ang services na business. Actually, yun na ngayon talaga ang nakikita ko rin na pataas yung chance ng pag-grow ng mga services na negosyo. Usually, pagka sinabing franchising business, karamihan ng tao ang iniisip nila, food. Hindi lang po food. Marami rin pong franchisable na business na into services naman. So, isa yan sa mga booming na mga industries. Sa palagay mo, Boss Eric, bakit in spite of pandemic, in spite of many challenges, still up to until now, buhay ang TNC? Doon kami nakilala sa TNC. So, isa din kami talaga sa naapektuhan nung pandemic. Kung papansin niyo, medyo nag-normalize na yung pandemic. So, halos yung new normal natin ay nagiging okay na. Kami, ready na kami for franchising ulit ng TNC. Pero ang ginawa ko kasi doon, inaral ko muna, tinignan ko ulit kung paano ba tanggapin ulit ng community. Mahirap naman kasi na bigla na lang akong magpa-franchise ulit na hindi ko uli inaaral. Iba kasi yung sitwasyon noon, iba na uli yung sitwasyon ngayon. Kahit sa sobrang dami mo ng experience, kailangan mo mag-aral ulit. Inaral lang namin yung flow. Paano ba tinatanggap ng community ulit? Pareho pa rin ba ang pagtanggap nila noon at saka pagtanggap nila ngayon? Bumuo uli ako ng panibagong konsepto ng TNC. Hanggat maaari kasi ayaw kong magpa-franchise na hindi ko nasusubukan Kasi siyempre, yung integrity ng kumpanya
niya, maapektuhan doon. Bigla ka na lang, sige, banat agad, franchise agad tayo, ganun. Maraming inquiry sa amin, pero tinignan ko muna kung okay yung output ng konsepto ngayon at saka kung magbubukas ka ba uli ngayon, ganun pa rin. Saan mo ginawa? So meron ako ngayong binuksan na dalawa sa Moraita saka sa Pinobal saka sa Bacolod. Meron ulit kaming ginagawa ngayon yung pinaka-smallest na pwedeng i-franchise na sa SH Loyola, dyan din sa Manila. So yun yung mga tinignan namin. So far, okay naman. Magkano ang average income ng ginagawa mo ngayon ng mga computer shop? Depende sa laki. For example, no, ang pinakamaliit kasi namin ay 40 na computer. Dapat yun ay mag-ROI siya within 18 months. Kinompute namin yun na yung talagang ang profit ng mag-ROI ng 18 months is yung computer shop lang. Eh, meron kaming dinagdag na doon. So, Ano hindi yung na namin dinagdag? sinama. Oh. Yung mga food, mga ganun, yung mga ready to drink. So, kung magiging malakas din yung food business niya, mas mapapabilis pa yung kanyang return of investment. So, ilang square meter ang pinakamaliit? Minimum of 80 square meter kami para at least yun, maganda yung presentation na rin ng kanyang food business. Sa 80 square meter, ano ang sweet spot na rental dapat? Hindi ka dapat tataas ng 60. Location. Depende. Kasi ang computer shop naman, nagdidepende yan sa population eh. Pwede yan sa residential. Kami kasi, tinatarget namin, universities talaga. Pero ang universities, pagka bakasyon, ghost town yun. So, meron siyang patay na buwan. Pagka residential, tapos yung population mo ay medyo malaki-laki, okay yun. Pwede siya doon. Yun, wala siyang baka-bakasyon pagka residential. Saan siya maganda ilagay? Kahit saan naman yun. Kami, ang mas tinatarget namin ngayon ay nasa universities. Okay. Example, interesado ako mag-franchise. Meron ako ngayon nakitang location. Ano ang process ninyo? Unang process namin, meron kaming tao, una pupunta doon, mag-i-inspect yun. Doon ngayon papasok yung feasibility na tinatawag natin. Kasi doon, kukunin niya ngayon yung ano ba, yung place mo na yun, sino-sino ba yung mga target customers mo? University ba yan? Pati transportation, kinukuha namin yan. Ilan na dormitory yan? Saan yung mga barangay, mga ganon. So lahat ng mga nasa paligid niya within 500 meter radius, kinukuha namin yung mga yun populations para at least yun, makakapag-present kami kung feasible ba yung area niya. Gaano kalaki ang difference pagka inaktwal mo na? Kami kasi, from the start na nagbi-business ako, laging minimum kasi ako mag-compute eh. Dapat ganon. Minimum income. Never akong nagbigay ng figures sa franchisee ko ng maximum. Bakit? Ang idea ko kasi doon, pag tinanggap mo yung minimum at talagang yun lang yung minimum, hindi tayo magtatalo. Pero pag kinomputan kita ng maximum at hindi mo yun na-reach, medyo disappointed ka. So instead na nakakapag-isip ka ng paraan kung paano mo palakasin yung business, hindi mo magagawa. Kasi ang lagi mong tinitignan na yung present ko sa'yo. Kumbaga, ang pinipresent mo sa mga franchisee mo, yung worst case scenario. Worst scenario. Oh. Okay. And right now, I believe meron kang panibagong program, which is Co-ownership, kung halimbawa gusto niyang mag-franchise ng TNC at medyo hindi ganun kalaki yung kanyang budget, meron kaming co-ownership program. paano ang setup ng co-ownership niyo? Ang minimum kasi namin sa co-ownership is 1 million. Re-receive namin yon. Kumbaga first come, first serve siya. Naka-line up ka. So kung meron kaming location, ikaw ang priority. Ilang percent ang pag-aari ko sa 1 million? 20%. Ano ang dokumentong makukuha ko? Usually, ang ginagawa namin dyan para safe sila, nagbubuo na rin kami ng isang korporasyon. Ang co-ownership na legal is venture na kasama ka sa dokumento. Sa dokumento. Tandaan ninyo mga boss ha, hindi po pwedeng co-ownership na ang pinanghahawakan nyo lang ay kontrata. Scam po yan. Kaya ka nga nag-co-owner eh. May-ari ka. Ang may-ari, legally speaking, dapat nasa dokumento ka. Tama. Pero posible rin kasi na may mga na-encounter kasi kami before na ganyan, na ayaw niyang ilagay sa dokumento yung kanyang pangalan. So, ini-issuehan na lang namin siya ng certificate na pag-aari niya yung percentage na yun. Yung iba naman, discretion ng gustong maging co-owner. Ibig sabihin, ako ayoko sumama. Pwede yun, discretion mo yun eh. Meron pa ako nakita isa. Co-ownership, ang tawag, dahil bawal magbenta ng securities, alam mo ginawa nilang workaround? Loan agreement ang binibigay nila. Yun kasi yung issue dun eh. For example, kami, thenet.com, hindi kami po pwedeng tumanggap ng pera na, kumbaga parang share. Franchising lang kami. Gagawin mo dun, yung tatanggapin mong pera, itatayo mo talaga yun ng negosyo nila. Negosyo kasi nila yun eh. Oh, so kung 5 silang hindi magkakakilala, tayuan mo sila ng SEC. Doon, kami na rin ang fa-facilitate nun. Ikaw na rin naglalakad na Kami na rin naglalakad noon. For example, Company A ang naging pangalan niya. Siya ngayon ang katransaksyon ni TNC. Paano kung halimbawa, hindi magkasundo-sundo yung 5? Sagot na rin naman namin yon. Kasi yun din yung isa sa mga sinasabi namin before doon sa mga franchisee. For example, may lumapit sa amin, magkakaibigan. Ang isa doon, ima-manage ng kaibigan din. Dinidiscourage na namin yung ganun. Kasi majority na ng experience namin sa ganun, talagang after 6 months, matagal na 6 months eh, hindi na sila nagkakasundo-sundo. For some reason, di natin alam. Kaya ang ginagawa namin, kami na ang magmamanage din nung business na yon. Okay, so ibig sabihin, bumubuo ka ng korporasyon
doon na ang magmamanage ng franchise mo ay si Maine. Si Maine. Okay. Ang galing ha. Technically, parang bumili sila ng TNC tapos wala na silang gagawin. Mamanage namin yon. Kasi ang katwiran ko doon, time will come, magkakaroon kayo ng differences eh. So mag-aaway kayo. Ano yung gusto nyo? Mag-aaway-away kayong 5 o 5 kayo, awayin nyo kami. Ikaw mismo na nagpapa-franchise, ikaw ang responsable sa branch nila. Sa branch nila, oh. Paano kung malugi? Yung lugi kasi hindi natin talaga maiwasan din yan eh. Kasi naka-indicate naman yan doon sa franchise agreement namin na kahit na sobrang ganda ng location, sobrang maganda yung feasibility, at the end of the day, yung pag inoperate mo na, yun ang magdidictate kung magiging profitable o hindi. Pero siyempre sa amin, gagawan namin ng paraan yun para hindi malugi yung franchisee. Bakit kumpiyansa ka na ikaw pa mag-ooperate, ikaw pa ang gagawa, pakikitain mo yung pera nila? Mas pabor kasi sa amin na kami yung mag-manage eh. Kasi alam namin kung paano patakbuhin mismo yung negosyo para mas lalong mabilis yung paglawak ng TNC. Yung konseptong ginagawa namin ngayon, konsepto na rin namin yan before. Rene-activate lang ulit namin siya ngayon. Paano ang transparency niya? Mahalaga kasi yung transparency ng negosyo. Kasi ikaw nag-ooperate, pwede mo lokohin sila eh. Sa amin, kunyari, yung franchisee namin, nasa ibang bansa, paano niya mapoprotektuhan yung pera niya sa amin? Meron kaming password na pinapakita sa kanya. So kahit saan siya, basta't may internet, access lang yun, makikita niya live yung income. Day to day. Day to day. May access sila sa CCTV. Pwede namin bigyan sila ng access sa CCTV, walang problema ron. At ang maganda kasi sa cyber cafe, fixed lang ang expenses mo. Nagbabari lang yung amount. Kasi Meralco, PLDT, rent, tubig, saka salary. Alam mo na, ina-expect mo na ano yung gastos mo. Paano mo masasabi na ang cyber cafe business would still be profitable? In fact, nasa cellphone na naglalaro ang mga tao ngayon. Medyo pinag-aralan namin yan. Kaya ang tagline na namin ngayon is gaming and beyond. So, ibig sabihin, hindi lang gaming yung ating binibigay sa mga customer. Nagbibigay na rin kami ng mga space doon para pwede siyang mag-aral. So, ang target market na natin ngayon, hindi lang siya gaming. Sa cyber cafe mo, pwede silang mag-review. Pwede silang mag-aral. So may dahilan kayo ngayon ng mga estudyante na pumunta ng cyber cafe dahil pwede kayong mag-review sa TNC. Tama. Nilagyan mo siya ng parang study hub. Nilagyan namin ng study hub. Hindi ba masama ang computer games sa mga estudyante? Hindi naman kasi talagang yun na yung way nila ngayon para i-reset yung magulong isip eh. Kunyari talagang aral ka lang ng aral, kailangan mo pa rin mag-reset eh. So yung gaming, doon sila nag-reset. Saang mga location ang hinahanap ninyo ngayon for franchise? Nationwide naman kami, pero since meron kaming 160 franchise before pandemic, binabalikan lang namin ngayon yung mga yun. Lahat ng mga nag-franchise dati, pwede silang mag-reconnect sa inyo para makapag-operate sila ulit ng business nila. Pero kung isang tao may 5 million, pwede isa lang. Pwede, oh. Ilang buwan or ilang taon bago mo mabawi yung 5 million? Ngayon, nasa computation namin at saka yung actual namin ngayon, less than 2 years. Yung mga added services and added businesses na i-include mo doon, dagdag yun sa income mo. Okay, like? Mga F&B. Usually, ang experience namin doon, yung kita mo sa food, yun na yung gastos mo for manpower. Yung food na isa-serve ko doon, pwedeng ako ang gumawa? Pwede din, no? Ang gusto kasi namin, as much as possible, bumilis yung ROI mo. Tapos, pag nakita namin na yung in-offer mo doon, okay, pwede natin i-offer sa buong TNC. Okay. Example, nag-invest ako ng 1 million. 5 kami. So, 5 million lahat ng capitalization. Bukod doon, ano pa ang gastos ko? Wala na. Ha? Yun na yun. Ang mamahal ng computer 40 computer lang naman yun. Kasama na sa 5 million na per store? Oo, sobra na nga yun eh. Meron ng 6 months na grace period mo pag hindi kumita. Kunyari, mali yung pag-feasibility namin doon. Buhay ka kahit 6 months. Bakit? Naka-include na doon sa 5 million. Kumbaga, kung mahina yung store, pang-marketing Yung natin. pang-marketing namin. First month mo, kumita na. O, ibalik na namin sa'yo yung sobra. Ganun ang ginagawa namin. Kasi ang ginagawa namin dyan, kunyari nakaipon kami ng 5 co-ownership, sila na rin yung pinagde-decide namin kung saan nila mas gustong mag-profit share. Gusto ba nila monthly or gusto nila quarterly? Pinagde-decide namin sila para ma-feel nila na negosyo nila yon. Kami ay tau-tauhan lang din nila. Kunyari sa amin ipina-operate yun. Kumbaga kami, employee nila kami. Bukod dyan, ang profit naman namin sa food, ilang percent? Depende yon kasi pinagde-decide din namin ang franchisee. Board. Ano ba ang nakikita nyo sa area? Not unless kung kami ang nag-ooperate nun, kami magde-decide na nun. Pero ang franchisee, kung siya yung sole na operator ng franchise, pwede siya mag-decide kung ano yung ma-markup niya. Ano ang message mo sa lahat ng mga interesadong mag-franchise? Yung mga interested na mag-franchise o mag-inquire ng TNC business o TNC franchise, pwede kayong mag-visit sa www.tnc.com.ph. Andun lahat ng information. Naka-AI na siya. So, lahat ng pwede nyo tanongin, matatanong nyo. Ngayon, kung gusto nyo direktang i-message ako, pwede rin nyo akong i-message sa Eric Redolfin sa page ko sa Facebook. Ayan. So sa lahat ng gustong mag-franchise or mag-co-owner ng TNC,
i-message nyo po ang page na nakikita nyo ngayon sa inyong screen at pwede po kayo pumunta sa kanilang website na www.tnc.com.ph para makita ninyo ang kabuuan ng kanilang negosyo. Baka meron kang gustong batiin at pasalamatan. Binabati ko unang-una yung pamilya ko, siyempre, at saka yung mga nasa lokal ng Washington, yung aming pastor, ang kapatid na Enmark, at sa lahat ng sumusuporta sa TNC at sa mga followers natin sa page, salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Asahan nyo yung TNC, bibigyan namin kayo ng magandang deal. So sa lahat ng gustong maging kapartner, si Boss Eric, mag-franchise kayo ng TNC na talagang highly recommendable ang TNC. Why? Number one, because of the brand. It existed for 17 years in the cyber cafe industry. Secondly, yung pera ho ninyo, technically, parang passive income na ito dahil may option kayo na sila na rin ang mag-ooperate. Wala na kayong magiging problema doon. Napakagandang negosyo. Ano pang inaantay ninyo? Kumontak na kayo. Sa lahat ng gusto mag-inquire, pwede kayong tumawag sa 0917-885-5767. Available yan sa Viber, WhatsApp at Telegram. So ayan mga boss, so ano pang inaantay ninyo kung gusto ninyo maging part ng isang malaking cyber cafe business na TNC, kumontak na po kayo sa mga cellphone number na binanggit ni Boss Eric. So maraming salamat sa panonood mga boss, and please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram, and available na rin po si Boss RDR sa Spotify. At muli, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. RDR Talks, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.